And then, para sa akin po, ito, very brief lang naman ito, no? Kasi may binabasa akong comment dito kanina na ito, well, totally unrelated. Nagtataka lang yung ibang mga netizens. Kasi nga, naging interested si Congresswoman Laila de Lima doon sa issue ng driver ng NBI. Bakit daw mag-driver at tutukan sa interesado si Laila? Nagtatulad naman yung mga netizens. Napapalayo siya daw ng Tukan ba sila? Sabi ko na nga ba ganda talaga siya yung sagot sa tanong niya. Anyway, tama yung sinabi ni Tama Jimmy. talaga ako. Hindi po dalawang o tatlong batas. Isa lang po ang batas. Ang problema lang po kasi rito sa kasalukuyan maraming ng administrasyon interpretation. ay bendalo ang nagiging laman ng ating mga kababayan. Gusto lang po tanungin ng ating mga ibang mga netizen. Kasi po tumitingin po kami doon sa laptop. Nakikita po namin yan. So, gusto lamang po nilang malaman kung tama bang gawing lugar ng protective custody ang Senado. Torito Basyo, ha? Be careful with your word kasi nakakat po yung linya. Ang naririnig po ng taong bayan toot, toot. Kaya careful para maliwanagan silang lahat. Attorney, ganito po nila. Sige, very briefly lang. Very briefly ako sa, para tanggalin na po, let's disabuse our minds, na iniisip natin na may mga individual na ginagawang taguan, ika nga yung Senado. Hindi po kasi accurate yan, Ang kahit sino po na institusyon o tao ay may obligasyon na alamin muna kung legal yung law enforcement procedures na nangyayari before you turn over someone. Okay? Hindi po yan dahil Senado sila. This is not an abuse of power. This is not a show of force. This is an inquiry into the legality of the proceedings. Ngayon, kung ngayon pa natin tatanungin yan, bakit hindi natin tinanong pa nung panahon nila Enrile, nila De Lima, nila Trillanes? And even worse, dun po sa panahon ni Ping Lacson, na hindi lang po sa Senado nagtago, kundi talagang he extracted himself from the reach of our laws. But he is not criticized for it. Why? Because hanggat hindi po malinaw kung ano yung batas na ini-enforce, kung ano po yung accountability na hinihingi sa isang tao, duty po natin lahat na to protect the innocent and to consider him innocent until proven guilty. No? And on an aside, sinasabi po nila, obstruction naman daw po of justice ang ginagawa ng mga senador. Una sa lahat, wala pong obstruction of justice dahil hindi pa nga malinaw kung anong batas ang ina-apply. Pangalawa, assuming arguendo, hindi po kami naniniwala. Pero kunwari lang na nag-obstruction of justice sila, presume correctional po ang ang penalty, and ang mga senador po is immune po from arrest at least habang sila'y nakaupo sa mga ganyang krimen. No, so in sum, ang ginagawa po nila ay hinihingi lang nila yung malinaw na stand ng gobyerno, bakit nyo ba kinukuha si Bato? And it is the fault of the government for giving mixed signals and in fact lying to the public. No, sila po ay nagsinungaling. Si Director Matibag po ay nagsabi na hindi nila aarestuhin si Bato, pero sinubukan. Sinabi niya na magpapakita siya ng ICC warrant, pero hindi niya pinakita. Sinabi niya na walang NBI presence, pero meron. Kaya po nagkagulo. The proximate cause of all of this is directly Director Matibag. The proximate cause of all the commotion in the Senate the past week was Director Matibag, with all due respect to the guy. Siya ang pinaka-kontra na ang mga sinasabi laban sa ibang mga pronouncements ng ibang ahensya ng gobyerno. Sinabi ng iba, inactionable. Sabi ng palasyo, umalis na kayo dyan. At siya lang po ang proven on record na puro kasi ng malingan ang sinabi sa publiko. Kaya po nalito pati ang USAA. Ano na ba talaga? May NBI ba? O wala?
And therefore, they preserved the Senate and the security of the Senate. That they did not know if these were rogue agents or some strangers pretending or usurping the functions of lawful enforcement. Very well said, Attorney. Ang galing, ang linaw. Ito, may dadagdag daw si Attorney Topacio. Yung nagsasabing bakit daw ginagawang refuge yung legislatura ay ang pinakamalaking ipokrito sa balat ng lupa. Aside from Trillanes na nagtago roon, noong 2006 kung magugulitan nyo, sila Teddy Casino, may warrant of arrest. Doon nagtago sa loob ng House of Representatives. 2006, Google nyo kung hindi ako tama. Oh, so, para sabihin nilang hindi dapat gawin. Oh, ito. Oh, for nearly 3 weeks, 5 members of Congress have taken sanctuary in their office building. They attend official meetings by day, at night they sleep in the same room. Yan, ang nakalagay dito. Lisa Masa, si Teddy Casino, yan. Virador. Sabi pa, doon daw sila naglalaban ng kanilang mga karsunsilyo at mga underwear. Ito nandito! Hindi ako nagbibiro. Ayan sabi niya, Representative Lisa Masa, the only woman in the group, gets the couch. Late at night, they pad through the corridors wearing their sleeping attire. They wash their clothes in a bathroom sink and hang them at night outside their offices. Ginawa pang sampayan yung corridor ng house. Baka sasabihin nila bakit nagtatago. At least si Pato hindi nagkasampa ng brief niya dun sa corridor ng Senado. Sila bago sama-sama pa sila. Si Lisa Masa, si Teddy Casino, si Virador. Nakakatakot kasama yun. Si Lisa Masa, bago mapilitin ng kasama mo. Virador. Mahirap yun. So you mean to say, Attorney, hawak nila ang brief. Ay, sorry. Anymore? Anyone? Baka gusto niyong sagutin din yung tinanong ko. Tama bang gawing lugar ng protective custody ang Senado? Tapos na kasi masyadong umiinit. Kasi si Attorney Topacio, yung mga pahabol mo, mapapahamak ang ating programa. Pero kami naman ay ready all the time. May limitasyon ba ang kapangyarihan ng Senado pagdating po sa pagprotekta sa sariling miyembro? Attorney Bondoc, please. Siyempre. Meron pong limitasyon yan. Una-una, it is an informal rule, no? It's not a law, it is a tradition and based on certain human precepts, kumbaga, no? And of course, it is based on the interdependence, but the independence of co-equal branches. Pero may limitasyon yan. Meron naman pong sigurong dadating na point na malinaw na, pinakita na yung veracity of the charges, dinaanan na po lahat ng proseso to effect the warrant. At kapag nagkaroon pa rin sila ng obstinate refusal to turn over someone, hindi na po custody yun, harboring na po yun. That said, the key element here, my dear friends, is time. Time is of the essence. There has to be reasonable time given to any accused, no? Na alamin, suriin ang mga charges against him bago siya bastang sumuko, no? Kasi po nga, lalo na in the particularities of this case, foreign yung warrant. Ang daming kailangang basahin, alamin, applicable laws. Hindi pwedeng gawing ura-urada dahil nga ang lagi nating sinasabi, baka ma-Duterte. Baka po ma-Duterte, and that is the evil we are seeking to avoid. And if I may add, that question would always arise because of the provision of the Constitution, Article 6, Section 11. Kasi nga, pag beyond 6 years yung penalty, supposedly hindi na immune from arrest yung senators. But that provision can be applied in so far as local cases are concerned. Wala pa pong instance ngayon pa lang na yung foreign warrant of arrest ang basihanan at yung ICC. The first place, we question the jurisdiction of the ICC just because there was already an appeals chamber decision affirming by a 2-1 vote. No? Meron din nag-side sa amin doon. 2-1 vote na meron silang jurisdiction
that will not bind the Supreme Court. Because the Supreme Court is supreme within the Philippine territory. It can decide and determine judicially by its own determination as to whether or not that section will likewise apply. Kasi nga, yung proviso na yun, klarong-klaro po na yung immunity would only refer to local cases, local warrants of arrest. It does not apply to foreign warrants of arrest. So the Senate, since it is questioning, at least the majority thereof, is questioning jurisdiction of the ICC or granting for the sake of argument that it has conceded, but which I think it has not, no? Since wala pong local warrant of arrest or at least affirmed or confirmed warrant of arrest dito, then it has the right to protect its members. Why? Because he is a senator, there is separation of powers. Kung ang executive department would insist in the implementation of a foreign warrant of arrest which is not validated by a Philippine court or which is not a Philippine issued warrant of arrest, then the Senate, based on separation of powers, can assert likewise its majesty, its dignity, its authority as an independent branch of government in order to protect its members from arbitrary, illegal arrest. Thank you very much, Attorney Trion. Pumunta naman po tayo sa usaping public trust at politika or politics. Sa totoo lang po, sa ating mga panuin, sa ating mga bumisita, mga media bloggers, marami na pong Pilipino ang nawawalan ng tiwala sa institusyon. Nakakatulong po ba ang nangyari nito o lalo lang nagpapalala ng distrust? Kasi litong-lito na ang taong bayan. Gas-gas na ang salitang taong bayan. Gamit na gamit na. Ngayon naman po, bigyan niyo po sana ng kaliwanagan, ng paglalatag, kung ito ba'y tunay na nakakatulong or nagpapalala lang po ng pagkawala ng tiwala nating mga Pilipino. Sir. Ang sa akin, nagpapalala po ito sa kawalan ng tiwala. Kasi minimislead natin yung tao na okay lang na pag may foreign warrant of arrest, pwede ka na dampin at isakay doon sa eroplano at dalhin sa Netherlands without passing through local courts. Maling-mali po yan. Kasi po, meron tayong kasarinlan. We are an independent country and as such, we should assert our sovereignty. Our courts are functioning, no? Based even on the Rome Statute, no? Principle of complementarity. Ang ginagawa kanina, at na-worsen pa ito sa ating mga kaibigan din na mga experts, no? Mga experts na nagsasabi na pwede siyang dakpin. Tanungin nyo, meron ba tayong procedural mechanism as to how to implement surrender? Wala nga eh. Basahin nyo yung minutes of the session of the Senate, February 2009, March 2009. Doon klaro po na yung intensyon ng Senado, hindi po self-executing yung surrender. It needs a separate law that would operationalize it. The surrender aspect is not self-executing. Kung gusto nila, kaya nga sabi namin, i-apply na lang natin by analogy yung extradition, ayaw din. Kaya nga po, dahil dito, nagkawatak-watak yung mamamayang Pilipino. Naguguluhan. Kasi akala nila, meron pang ginagalang po talaga masyado na because of universal jurisdiction daw, pwede na siyang arestuhin kaagad. Yung konsepto po ng universal jurisdiction requires a law that would operationalize it here. Kailangan din yan ng batas bago yan ma-operationalize din dito. Kaya nga tayo nagpasa ng Republic Act 9851 para ma-operationalize yung konsepto na yan. Pero yung batas natin, yung insofar as surrender is concerned,
wala pang rules of procedure, wala pang implementing mechanism as to how will we implement the same, as to how will we concretize the same. Kaya nga, dahil dito, ang iba nami-mislead. Akala nila tama lang na pwede nang tratahin na parang manok yung ating mga mamamayan in the person of Senator Bato de la Rosa and PRRD and arrest them right away simply because there is a foreign warrant of arrest. Hindi po tama yun. Yes, attorney. Susugan ko lang yung sinabi ni Attorney Torion, He emphasized about procedural mechanisms. Ibalik ko natin yung panahon na tinangay si dating Pangulo. Nag-conduct, kinidnap, sabihin na, kinidnap. Nag-conduct ng Senate inquiry si Senator Amy Marcos dito sa pangyayari ito. At one point, tinanong si Senator, Torre, si Chief PNP Torre, saan ka kumuha ng utos para gawin mo yung pagkuha? Sabi niya, mula kay Chief PNP, kay Marbil. Tinanong ni Senator Amy si Senator Marbil, saan ka kumuha ng authority mo? Sabi niya, sa PCTC. Ano yung PCTC? Philippine Center for Transnational Crimes. Doon sa mga bloggers namin na nandito last week, yun yung in-emphasize din ni Attorney Manny Luna. Na kapag may mga ganyang mga ugnayan, na may red notice na sinasabi or involved Interpol, PCTC dapat yung primary, na ahensya. Ngayon, nung tinanong ni Senator Amy, yung representante ng PCTC, meron ba kayong utos? Sabi, wala. Di ba ang gulo ngayon? Dito kay Senator Bato, sinabi ng DILG, walang actionable document, wala pa kasing request sa Interpol, kaya hindi pa ang gulo. Yun na sinasabi na ina-emphasize ni Attorney Torion. Kailangan malinaw kasi paano naman yung rights, yung karapatan ng taong gusto mong dalhin sa ibang bansa. Natatanggalan mo ng kanyang karapatan na maging malaya. Kung hindi malinaw, in fact, nung dyan sa Pangilinan versus Cayetano, tinanong ni Justice Leonen, yung abogado, na petitioner, na-establish doon, wala nga sa batas natin ang salitang ICC. Wala sa batas natin ang salitang pre-trial chamber. Wala sa batas natin ang mga katagang confirmation of charges kasi na umalis na tayo doon sa Rome Statute. So ano ngayon ang batas na gagamitin natin para masabi natin na kinikilala natin yung mga katagang yan? Correct me if I'm wrong, mga Panyero, do we even have a legal definition of surrender insofar as bringing a person to another tribunal is concerned? Wala po tayong surrender mechanism. Sinabi na rin yan dun sa journals ng RA 9851. And what I have here actually is a chart, no? I can furnish you a copy. Ng lahat ng surrender mechanism, sa lahat po ng naaaral namin mga ibang bansa, no, with regard to ICC and armed foreign criminals. Papadala ko to sa inyo, partner, no? This is independent research. Sa Pilipinas lang po na sinasabi na no RTC warrant is required. Tayo lang ang nagsasabi niyan. And not tayo, but the current administration. No? Sa United Kingdom, competent court shall issue a delivery, etc. Competent court. Okay? Canada. Okay? Nakalagay, the minister may, etc., etc., to the attorney general, etc., etc., to the court. Ayan na naman, no? Court. So that the judge shall inform the person that they will not, etc. Judge. South Korea. Nakalagay din po. Hindi ko na isa-isa ha. South Korea, Argentina, Paraguay, South Africa. So far, ubusin na po natin lahat ng bansa. Ang lahat ng surrender mechanisms nila, if any, ay dumadaan po sa judge. Tayo, ni wala pang surrender mechanism. In short, we must resort to the courts first. Maraming salamat, Attorney Jimmy. Okay. Thank you very much, Attorney Bondo. Alam mo, sa totoo lang po,
sa mga sunod-sunod na pangyayari na talaga kinabigla ng mga Pilipino at talagang kita-kita mo yung pambabalahura sa Pilipinas. Apektado po tayong lahat na simple na mamayang Pilipino. Ito po ay hindi katanggi-tanggi. Ito po ay talagang totoo na nangyayari sa ating bansa. So sa mga nanonood ng mga OFW, spread the word. Kasi ito po yung reality, ito yung totoo eh. Ngayon po talagang meron kang malasakit sa bayan, hindi ko ito hahayaan. Pero ano ginagawa nila? Inaabuso nila ang kanilang autoridad na hindi natin dapat palagpasin. We are not parang kino-convince namin kayo na magalit. Pagkos kailangan manindigan tayo kasama ng mga taong naninindigan. Ngunit sinisira nila. Kung sino yung magsasalita ng katotohanan, bukas may kaso ka na. Pero ang isang pagmamalaki natin dito, pag kinasuhan ka daw, ito'y siguradong hindi ka daw magnanakaw. So, gusto ko lamang pong ituloy-tuloy natin ang ating katanungan na gusto namin na magpaliwanag at sumagot ay yung mga pinagmamalaki natin dito sa PDP at naninindigan. Dahil sila na lang po ng boses na dapat paniwalaan at pakinggan ng ating mga kababayan mula sa iba't ibang lugar. Bakit? Walang agendang iba po kundi ipaglaban lamang ang ating mga kababayan na talagang inaapi at tinatanggalan ng karapatan. At lalong-lalo na yung pang-aabuso ng mga hindi marunong kumilala sa batas ng Pilipinas kung saan tayo talaga nakatalaga bilang Pilipino. Attorney Turion, Attorney Bondok at syempre Attorney Topacio, may perception po na may dalawang klase na po ng hustisya. Isa para po sa mahirap at isa naman para po sa makapangyarihan. Paano po ninyo ito papaliwanag at sasagutin para po sa kaalaman at paglilinaw sa kaisipan ng ating pong mga kababayan? I will defer to Attorney Topacio kasi nai-enjoy ako pag siya. Pero, bago siya sumagot kasi sigurado hindi, mabilis lang to, one sentence lang to. Hindi po ako naniniwala na dalawa yung batas na meron sa makapangyarihan tapos meron sa mahirap. Tingin ko dalawa po yung batas ngayon sa panig sa administrasyon tsaka kontra sa administrasyon. Yun po ang meron tayong batas. Okay. Attorney Topacio. And then, para sa akin po, ito, very brief lang naman ito, no? Kasi may binabasa akong comment dito kanina na, ito, well, totally unrelated. Nagtataka lang yung ibang mga netizens. Kasi naging interested si Congresswoman Laila De Lima doon sa issue ng driver ng NBI. Bakit daw mag-driver at tutukan sa interest ako si Laila? Nagkakadulat naman yung mga netizens. Napapalayo siya daw ng Sabi ko na nga ba ganda talaga siya sagot sa tanong na yan. Anyway, tama yung sinabi ni Tama Jimmy. talaga ako. Hindi po dalawang o tatlong batas. Isa lang po ang batas. Ang problema lang po kasi rito sa kasalukuyan maraming administrasyon interpretation. ay bendalo ang nagiging pagkakaan. Hindi po pwede. Kita niyo kung bakit, kung paano ko nasabi yan. Yung nagdepensa sa integridad ng Senado, sinuspindi. Yung sumugod, nagkaroon ng unlawful aggression, sabi nga ni Walang kaso. Senator Jimmy Mondo ay siya yung source ng lahat ng ito ay wala daw reason para isuspend. Diba? O, nakita nyo na. Bakit tapos, ang tinutulig sa anong iba, si Alan Peter Cayetano, yung mga classmates niya, pinagsalita kung ano-anong sinasabi. Meron pa yung Philippine Center for Something or the Other na ang head naman pala yung testigo laban kay Sara Duterte sa DepEd, masquerading as an impartial think tank. Mag-ingat po kayo dyan. May mga agenda po yan. Lahat na they are putting fault doon sa Senado na dinipensa lang isang membro niya, dinipensa yung integrity ng Senate premises na wala pong presidente na nagtangkang pasukin yun. Ito lamang po. So, that is no longer the force of law. It is the law of force.
Basuhan na po ngayon at hindi po dapat yan ang mangyari. We have to say enough. Hindi po kami papayag na kayo ang nag-interpret ng batas. Iisa ang batas para sa lahat. At tama po yung ginawa ng Senado. Sabi nga niya, lahat ng mamamayan, the liberties of none are safe unless the liberties of all are protected. Salamat po. Iba ka talaga, Attorney Topacio. Kami kinakabahan kami. Bukas vlogger na lang kami. Tanggal na itong programa namin. Totoo lang. Pero okay lang para sa bayan. Alam niyo mga kababayan, ito talaga susugan natin yung sunod-sunod na tanong ha. Kasi importante ito eh. Ito yung tiwala ng tao. Pagkilala ng tao, pagtunawa sa mga nangyayari sa atin. So maririnig ng katotohanan at tunay na kasagutan at hindi fake news sa atin po mga panauhin ngayong araw. Sa social media, may mga nagsasabing stage o gawa-gawa lang ang mga nangyayari. Attorneys, Kabilisa, ano po ang komento ninyo ukol po dito, please? Again, I would like to use my word, that's ballooning. Why it's ballooning? Yeah. Nakikita naman natin nung May 11 pa lang, NBI personnel were already there Yes. to implement the warrant of arrest by the ICC. Later, sabi nila, ay hindi naman yun hindi naman yun ICC warrant i-implement namin sa subpoena. We're trying to serve the subpoena. Nakakatawa nga yan si IDG yung nag-issue ng subpoena and di ba withdraw nga yung subpoena din subsequently o na-recall? Oo. So wala na naman yun. And then on May 13, May 13 nga. Oo. Nandun talaga ako nga naka-video Nakita mo? Ka-video ako minutes before the actual firefight. May mga nakita ko talaga na mga suot nila, mga NBI, may mga ID pa. Although hindi masyado mahalin ito aking cellphone, nakakuha ko ng mga footages. No? Ang claim naman nila, within the GSIS premises lang daw sila, pero iba yung nakita ko dun Nandun na talaga dun sa malapit na gumagamit ng mga flashlights. No? So kung stage yun, ano yan, supporting actors yun, to borrow the word of my good friend, yung si Rob Ramses, supporting actors doon sa conspiracy ang NBI, hindi naman po siguro. Maski nga yung answer ng ating head ng NBI, paiba-iba. No? Paiba-iba. So kayo na po ang humusga. It was not a staged affair. It really happened and history would judge us accordingly that it was never a staged event. Thank you very much, Attorney Terion. Alam mo, sa totoo lang po, sobra na itong mga nangyayari sa atin, no? Ginagawa nilang circus. Itong mga vloggers po at media na nandito, sa totoo lang, habang nagsasalita po kayo, kinukunan ko po sila rin ng video. Binibidyo nyo kami, binibidyo rin namin kayo, at nakita ko na gusto nyo magsalita pero kimi. Siyempre po, ba't hindi sila makikimi? Ano ba yun? Natitimo sa kanilang isip. Nakikimi. Dahil natitimo sa utak ninyo na tama ang kanilang kaibigan. Tama ba? Natitimo. Susupil pa. May gusto lang ako idagdag para lang hindi na tumuloy ang mga ganyan. Gusto ko lang idagdag. Kasi sigurado ko si Atty. Topacio mamaya nasa TikTok din ang mga ilan. Kasi TikTok, gusto niya lang mag-react doon yung pong claim, no, maibalik lang po tayo sa huwisyo. Yung claim na stage po, bukod sa ballonian, no, that also reveals kung gaano po bali-bali at kontra-kontra ang mga argument po ng kabila.
Dahil po sa isang banda, sinasabi nila stage. Kung stage yan, ibig sabihin the NBI is in cahoots with us. Ibig sabihin po, nag-usap sila nila Bato, nag-usap sila ng mga tauhan ng Senado, na stage ito. Ibig sabihin, kakampi natin si Matibag. Tama po ba? Kung stage. At kung stage yan, dapat po, hindi nila dapat kine-claim na yung wala doon yung FBI. Dahil doon nga eh. May video pa si Atty. Tonyo. So gusto ko lang po i-point out yon na kung stage yan, sinabi ko na rin po to sa interview sa isang major network, na kung stage yan, dapat kakampi natin pala si Matibag. Eh napakalinaw naman na hindi. Yan naman po. Thank you. Thank you very much, Attorney Bondo, Attorney Trion, and Attorney Topacio. Talagang lagi kami napapakabit sa upuan pagka sumasagot. Ewan ko ba. Pero maraming salamat po. Sigurado trending na naman to mamaya. Ang kulit talaga nitong ating guest, pero alam mo, being true and being real is talaga nakakatuwa. Kasi yung iba takot naman silang magsalita.